Grabe ano, mahirap gawin pero lumalakas po yung panawagan at reaksyon ng taong bayan. Taong bayan kasi mahalaga yun. Yung iba kasi ayaw sumama sa taong bayan eh. Hindi daw sila kasama. Hindi kayo kasama. Yung taong bayan lang matitino ang aking binabanggit. Na ang panawagan nila, abolish. I-abolish na raw ang Senado. Grabe ano. Parang wala na talaga silang tiwala, nawala na ng tiwala mga kaibigan. Yan ang masamang epekto ng mga pinagagagawa ng ibang mga senador na nag-archive doon sa kaso ni Sara Duterte na impeachment sa halip na maghintay sa final decision ng Supreme Court ay hindi ginawa. Pangalawa, ang gusto talaga nila dismissal without trial. Napaka-unfair sa mga mamamayang Pilipinong may-ari ng pera dun sa 612 milyong tinatanong sa Office of the Vice President at yung iba pang posibleng kasalanan niya. Kaya sabi ko, dumadami pero mahirap gawin kasi po ang pag-abolish sa Senado hindi ganong kadali. Dahil kasi pag inabolish mo ang Senado, abolish mo rin ang Kongreso. Pero ma-abolish lang yung mga yan kung babaguhin ang saligang batas. Kung mangyayari yung sinasabi ko na revolutionary government, dahil ito legal naman yun, baguhin, isara ang lahat ng mga opisinang hindi kailangan at lagyan ng OIC o acting ang maghahawak, tapos gumawa ng bagong saligang batas, alisin na yung presidential system of government, magpunta na tayo sa federal o parliamentary system, mawawala yung mga yan. Ganun po ang kahirap, ganun kung katagal, hindi ganun kadali. Pero hindi mo masisi ang mga tao dahil dismayado, nagalit, nawalan ng gana, nawalan na rin ng respeto siguro sa ilang mga senador o sa nakakaraming mga senador sa ngayon. Kasi ibang-iba na po ang Senado ngayon kumpara doon sa mga senador at senado ng nakalipas na mga panahon. Ngayon masyadong walang prinsipyo, puro pamumulitika lang, kampihan, hindi ho panindigan nila yung kailang trabaho at posisyon as Senador ng Republika ng Pilipinas. Mataas na posisyon, mataas na kalidad dapat ang kailang ginagawa. Ngayon kampihan, kaya ho nasira sila. Nga po ang tama, 'di ba? Mataas na kalidad ng pagtatrabaho para sa mga Pilipino, yan sana ang ipinakita ng Senado. Kaya lang po mas pinili nila na iabsuelto o hindi na po litisin ang isang sinasabing nagnanakaw sa kaban ng bayan. So wala na pong hustisya yung 612 million na kino-question po ng COA dito sa DepEd na intelligence funds, halo-halo na mga budget ng Department of Education noong si Sara Duterte ang siyang secretary. So parang alam niyo yung parang thank you na lang, parang quits na. Parang better luck next time na lang tayong mga Pilipino. 'Di ba? Parang ganun po ang ibinigay sa atin ng mga senador. Kaya, 'di ba, kung may panawagan po na i-abolish na ang Senado, ako po, pabor ako diyan. Bakit? Wala namang kwenta eh. 'Di ba? Wala namang silbi yung mga senador. Meron naman tayong mga kongresista na lang. Etong mga senador na to, katulad ng Duterte Black, wala naman itong ibang gagawin kung hindi pagsilbihan ang mga Duterte. Di siguro i-abolish na lang ngayon. Tapos kapag wala na yung mga Duterte na yan, sa kanila ibalik. Di ba? Kasi alam natin na ang mga termino nito, mga 6 na taon, mga magsisilbi itong Duterte Black na ito, puro po mga walang kwenta. Etong si Amy Marcos, 6 na taon pa. Etong si Robin Padilla, 3 taon pa. Si Bato, si Bongo, 6 na taon pa. So, 6 na taon tayo magtitiis makita yung mga Duterte na yan na walang ibang iisipin kundi kapakanan ng mga Duterte. Walang silang ibang ihahain na resolusyon, batas, o pag-amyenda sa batas na tanging lamang makakaganda sa buhay ng mga Duterte. Katulad na lang nung inihain itong si Amy Marcos yung Duterte Law. Layo nito na pigilan na ang mga Pilipino o kahit sinong Pilipino ay kapag may kaso daw po sa ibang bansa ay isusuko. Layo nitong pigilin
yung ganoong batas. May batas na tayo na naglalayo na kapag may kaso ang isang tao sa international court, pag may warrant of arrest, isusuko. Ngayon, kokontrahin niya nung Duterte law. Di ba? Para kanino ba yung Duterte law na yun? Di para syempre kay Batos, kay Bongo at kay Sara Duterte. Yun lang naman yung inihahain ni Amy Marcos. Ngayon, alam niyo po, yan ang hindi ko lubos maisip sa totoo lang. Kung bakit ang ating House Speaker, Martin Romualdez, lagi nilang sinasabing namumulitika o pinupolitika ang impeachment, pinupolitika si BP Sara. Dito po sa balita na ito, maiintindihan po natin na ang ating House Speaker, hindi po iyon ang layunin. Panoorin po natin. Hindi pamumulitika ang impeachment. Walang pamumulitika sa impeachment. Alam niyo po kung bakit? Dahil po itong impeachment ay ito ang paraan ng demokratikong bansa para makita kung ano ba ang katotohanan sa inirereklamo na sinasabing nagnanakaw sa kaban ng bayan o may mga offense na leader ng bayan, yung mga impeachable. So katulad nito, si Sara Duterte, merong mga nagrereklamo, may mga ebidensya na nakalap, na nagnakaw, na merong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, na merong pagmumura. Napakaraming grounds dito sa impeachment na ito, di ba? Hindi nga po na mailalatag ang mga ebidensya dahil pinatay na ng Senado. Pero ito po ang ating House Speaker Martin Romualdez, ipapaliwanag kung bakit kailangan talagang matuloy itong impeachment. Ni House Speaker Martin Romualdez ang umano'y minadaling pagbaon sa impeachment trial ni VP Sara. Pagdidiin niya, hindi raw tungkol sa pamumulitika o pamumulitika ang impeachment, kundi sa pananagutan at katotohanan. Para sa detalye live mula sa kamera, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian? Sarina, iginit nga ni House Speaker Martin Romualdez na hindi yung paghahain nila ng impeachment complaint sa Kamara ang minadali, kundi yung pagbaon nito sa Senado. Ayon kay Romualdez, ang pag-archives esensya ay pagbabaon sa mga articles of impeachment. Pero giniit niyang hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema dahil naghain ng motion for reconsideration ng Kamara noong August 5. Ibig sabihin, aktibo pa ang kaso. Inatasan pa nga ng SC ang kampo ng bise na magsumite ng komento. Kaya pagtatanong ni Romualdez, bakit minamadali ng Senado ang pag-archive nito? Giit niya, malinaw ang konstitusyon. Tanging ang Kamara lang ang may eksklusibong kapangyarihan na magsimula ng impeachment. Ginamit aniya nila ang kapangyarihan ito nang naayon sa saligang batas. May transparency at may mabuting layunin. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa tungkulin. Sa halip pangaraw ay sinalubong sila ng personal na pag-atake, malawakang paratang at mga naratibong naglalayong ipinta ang isang seryosong tungkuling konstitusyonal bilang karaniwang laro ng kapangyarihan. Ayon pa kay Romualdez, tatandaan sa kasaysayan ang sandaling ito at kapag naalala ng mga Pilipino, ang tanging masasabi niya, nanindigan ang Kamara na ginampanan nito ang tungkuling iniatang ng konstitusyon na kumilos ito hindi para sa sarili kundi para sa sambayan ng Pilipino. Samantala, bumanat din na ang dapat sanay House Prosecutor na si mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima sa naging desisyon ng Senado. Sabi ni De Lima, pinili na naman protektahan ng Senado ang kanilang kapangyarihan kesa itaguyod ang pananagutan. Masyado raw nagmamadali ang Senado na itapo ng impeachment, gayong sariwa raw itong inihain sa kanila at nabulok na dahil sa kapabayaan ng mga senador. Giit pa ng mambabatas, kung nirerespeto raw talaga ng Senado ang proseso, hihintay nila ang pinal na desisyon ng Korte Suprema. Una nang iginiit ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na pagkakait umano ng due process sa taong bayan ang pagsasantabi sa articles of impeachment. Umaasa pa rin daw silang babaliktarin ng Korte ang desisyon, lalo't nakabinbin pa rin ang motion for reconsideration na inihain nila. Ayun. Ito pong ating speaker ay nagsumiti po ng motion for reconsideration, which is
tinanggap po ng Supreme Court. So, ibig sabihin, di ba, talagang ang Supreme Court, alam nila na hindi pa po ito final and executory. Kasi nga po, tinanggap nila ang motion for reconsideration at pinapasagot pa nga itong kampo ni Sara Duterte at yung mga abogado. Di ba? So, ano yun? Kumbaga, meron pong proseso pa. Alam nyo, nung panahon ni Digong, di ba, walang mga due process, di ba? Kunwari, katulad nung nangyari sa EJK, pag ikay napagbantangan na gumagamit ng pulburon, gurgur kagad. Wala nang litis-litis, wala nang huli-huli. Gurgur kagad. Di ba? So ngayon po, ganun din ang galawan ng mga pro-Duterte senators na ito. Di ba? Minadali nila. Gusto nila patayin kagad ang impeachment para hindi na mabuksan ang mas marami pang mga problema para kay Sara Duterte. Dahil nga po, 2028 malapit na. Kailangan itong mga senador na ito na merong kakapitan sila ng mga kumbaga meron silang kakapitang malakas na kandidato sa 2028. Si Sara Duterte nangangampanya na nga sa iba't ibang bansa, di ba? So kakandidato to sa 2028 bilang presidente. So syempre, alam nyo, pagdating ng kampanyahan niyan sa 2028, ipapaalala ng mga senador na yan, yung mga re-electionist na yan. Sasabihin nila sa mga harapan ng napakaraming tao na sila po ay bumoto para hindi ma-impeach si Sara Duterte, para ma-archive ang impeachment trial dahil sila kuno ay nagmamahal sa kanilang iniidolong si Digong Duterte. Yun na yun. Diba? Kaya kita niyo po ang ating Speaker Martin, diba? Sinasabi nila, pinupolitika. Namumulitika si Speaker Martin. Pero hindi po. Si Speaker Martin, ang gusto niya ay accountability sa bawat Pilipino. Pera ng taong bayan yan Inaalagaan niya lang ang pera ng taong bayan. At kailangan na kahit ano pa ang iyong posisyon, kay barangay tanod hanggang ikaw ay vice presidente o presidente, kailangan kapag may budget na binigay sa'yo, ikaw ay ma-account diyan. Di ba maipaliwanag mo kung saan mo ginastos yan? Hindi yung meron kang isasabihin na meron kaming pinondohan na proyekto o yung World Youth, ano ba yun? Hindi naman World Youth yung National Youth Day, parang gano'n, nang ginanap at parang kapartner nila dito ang AFP. O tapos malaman-laman natin, ang AFP pala ang gumastos. Sabi nila, sila ang gumastos doon. Diba? Yan yung mga gusto nating maipaliwanag sana ni Sara Duterte. Kaya lang po, sinarado na ni Sara Duterte ang pinto sa pagpapaliwanag sa taong bayan. Kasi nga po, kapag po pinaliwanag niya yan, hindi po tayo maniniwala at ang maiisip natin talagang nagnakaw siya. Bakit? Wala naman siya ipapaliwanag Talaga naman nagnakaw di ba? Kaya mabuti pa ang ating Speaker Martin Romualdez. Di ba sinasabihan nila nagnanakaw, nananamantala daw, namumulitika. Pero siya pa mismo ang naghain ng resolusyon para buksan ang budget deliberation sa publiko. So, yung bang talagang ang may tinatago? Ang katulad ni Speaker Martin? Di ba? Yan pa ba'y may tinatago? Siya nga itong kumbaga open sa pagbubukas sa publiko ng budget deliberation para makita ng ating mga kababayan na ang budget ay hindi po ninanakaw ng mga kongresista. Okay, sunod na ating pag-usapan, Tito Soto, Marcoleta sa debate. Ito, yung debate. Kasi marami naka-obserba na si Tito Soto, yung kanyang pagiging veteranong senador, lumutang kung paano siya makipagdebate sa plenaryo. Komparado sa bagong senador, pero dating congressman na si Marcoleta. Abogado lang siya. Pero pagdating sa prinsipyo at argumento, mas malalim si Tito Soto sa aking observation. Diba? Komparado sa ang dating ni Marcoleta, parang kawalan ng respeto sa mga congressman. Kawalan ng respeto sa buong kongreso. At nasabi ko na ng dahilan kasi may galit yan sa mga congressman at sa speaker kasi nawalan siya ng posisyon. Doon sa 19th Congress, tinanggal siya sa mga committee membership at kung ano na pang posisyon dahil nga siya iba ang galaw. Kaya nung siya maging senador, nag-ibang dating. Parang gusto na niyang
ibaliwala yung authority, exclusive power ng Kongreso sa proseso ng impeachment. Hindi lang siya abogado ng kanyang paniniwala sa batas, kung hindi siya naging abogado na rin ng mga Duterte, lalo na si Sara Duterte. Kaya mas magandang dating ni Soto dahil kahit siya nasa oposisyon, minority leader nga, pero yung kanyang pagiging independent at malasakit dun sa purpose na nasa ng katotohanan, nasa ng katarungan. Kailangan try and decide. Gawin natin ang constitutional duty ng mga senador. Hindi, ayaw ho talaga Nanaig po yung paninindigan ni Marcoleta at sinuportahan ng majority ng mga senador, kaya ho nagkaganon. Anyway, malaya po kayo makapag-comment tungkol dyan. Kayo ba isang ayon doon? Mas mahusay si Soto makapagdebate. Mas neutral si Soto kaysa sa kay Marcoleta. Ayun. Okay? Talaga naman po, kitang-kita na talagang ang katulad ni Tito Soto ay para sa bayan, pati si Risa Hontiveros. Sila po yung talagang makikita natin na pinaglalaban po ang kapakanan ng taong bayan. Alam niyo po, syempre dahil nga eto nga si Marcoleta ay naghihigante sa Kongreso at gusto niya na kumbaga masoplak, makagante sa mga kongresista na nakakalaban niya noong siya ay congressman pa lamang. Yun yung nakikita nating dahilan na ito yung yung kumbaga paghihigante ng isang akala niya noon inaapi siya, pero hindi naman siya inaapi. Tinatama lamang siya. 'Di ba? At nakikita naman natin talaga hindi po maikakaila, hindi naman to kumbaga sikreto na noong mga merong public hearing ang Congress, 19th Congress. Like yung Quadcom, like dun sa pagdinig sa budget ng DepEd na hindi maipaliwanag ni Sara Duterte, 'di ba? Laging nandiyan si Marcoleta at nakasuporta, nakatanggol, nakaprotekta kay Sara Duterte. 'Di ba? Kaya yun po yung natin yun po yung kumbaga pagkakamali. Ginawa pang senador etong si Marcoleta ng ilan nating mga kababayan. Ngayon, 'di ba? Ito ngayon ang magiging protektor ng magnanakaw sa kaban ng bayan. Ang akala natin si Marcoleta magiging tagapagtanggol ng taong bayan, pero yun pala magiging tagapagtanggol lamang ng iisang pamilya. Yun po yung maliwanag dyan. Diba? At ako ilang beses ko naman na po itong sinabi. Ito pong ang nangyari, parang itong si Marcoleta tinanggalan po ng bayag ang Senado. Parang ganon. Ang Supreme Court ang tagatuli. Ngayon, ang nurse si Marcoleta. Parang tinanggalan ng bayag. Kasi nga po, ang Senado, 'di ba, sila ay meron pong kapangyarihan para sa impeachment. Talagang kapag merong impeachment complaint, sila ang trabaho nila to try and decide. Pero dahil nga si Marcoleta nagmamagaling, bida-bida, nagbigay ng motion to dismiss kahit po na ito ay wala sa rules ng Senado. Ang Supreme Court, sinabi na niya na unconstitutional daw. Kahit na alam naman natin na ang mga maestrado ng Supreme Court puro appointee ni Digong, karamihan, syempre papabor sila kay Sara Duterte at kay Digong. Kaya po, 'di ba, kung susumahin natin, parang tinanggalan ng bayag ang Senado, tinanggalan ng kapangyarihan at naging protector pa ng mga kawatan dito sa ating gobyerno. Totoo po 'yon, tama po 'yon, mas magaling talaga si Senator Tito Soto, Ping Lacson, Risa Hontiveros, kaysa dito kay Marcoleta. Si Marcoleta, bagong salta, hindi alam na wala pala yung motion to dismiss, pinagpipilitan niya, sinasabi walang jurisdiction ang Senado sa impeachment
trial ni Sara Duterte, pero andun po ngayon sa Senado, naka-archive. Eto na naman, hindi talaga mawawala ito Sara Duterte. Talaga siya, alam mo na, kailan mo mawawala sa usapan yung mga Duterte? Ako, sawa na rin ako dito sa mga ito eh. Kaya lang sila ho yung laman ng balita araw-araw eh. Dahil may kaso sa ICC, yung matandang Duterte. Ito naman si Sara, maraming ginawang kalokohan na hindi niya may paliwanag. Tapos biyahe ng biyahe. Sa kanyang mga biyahe, walang ginawa kundi paninira sa Pilipinas. Yung ibang kapatid niya, iba rin kung magsalita. Duterte rin. Di ba? Nakita mo naman yung isa, nagamunod suntukan. O nung labanan, nawala naman. Tumakas naman. Kaya, sa totoo lang, kung nagsasawa ang mga kababayan na puro Duterte, ako ganun din. Kung meron lang ibang istorya, talagang hindi ko na pinapansin ito eh. Kaya lang, sila po ay mga opisyal ng gobyerno, congressman, mayor, vice president, at dating pangulo, eh talagang sila yung laman ng usapan. Kasi sinasabi, oh Mike, puro ka naman Duterte, abay natural. Alam nga naman natin pabayaan ang kailang ginagawa. Alam nga naman konsintihin natin ang kailang ginagawa. Hindi na ho maganda sa mamamayang Pilipino, hindi rin maganda sa gobyerno, hindi ho magandang asal, hindi ho magandang halimbawa sila eh. Masyado silang umaabuso, pati pananalita, pati galaw, lahat na ginagawa nila. Hindi dapat pamarisan eh. Kaya siya napapag-usapan. Pero kung sila yung matino, sumusuporta sa gobyerno, rumirespeto sa ating gobyerno, rumirespeto sa karapatan ng iba, nirerespeto ang Kongreso at Senado, ay wala tayong problema. Hindi kailangan pag-usapan niya. Kaya napapag-usapan kasi ang attitude nila parang sila hari-hari. Katulad nito. Next week yata o anytime itong month na ito, pag-uusapan na yung budget ng buong gobyerno for 2026. Iimbitahan naman ang Office of the Vice President yan, pati si Sara, para ipaliwanag saan ginamit ang pera ngayong taong ito at saan gagamitin ang perang hinihingi niya para sa 2026. Budget deliberation yan, budget hearing yan. Obligado na naman siyang humarap. O, haharap ba siya? Makikipag-ugnayan ba siya? O katulad ng mga nakaraan na para bang siya pa yung siga? Hindi na nga sumasagot ng matino sa mga congressman, ayaw respeto and aid of legislation at budget deliberation, baka ito mangyari, aabangan na natin ito. Pag isinalang ang budget ng Office of the Vice President, siya na naman ang magpapaliwanag dito kung anong gagawin niya, kung saan gagamitin ang pera at magkano ang hinihiling. Kasi ngayon, kung di ako kakamali, parang parehas lahat, kaunti lang ang diferensya ditong budget for 2025 at 2026. Pero kahit na magkaano man yan, ipapaliwanag pa rin niya saan mo ginamit at saan mo gagamitin. Iyan naman ang tanong, paulit-ulit lang. Hindi naman talaga pwedeng hindi itatanong yan. Kasi mayroong authority ang congressman at mga senador alamin ang budget bago aproban. Yan ang trabaho nila. Kaya nga si Sara, haharap na naman sa committee hearing. Maliban kung matuloy ang impeachment, ma-impeach na siya, hindi na siya kailangan marap. Kasi pag na-impeach ka, tanggal ka na. Wala ka ng authority sa gobyerno. Ngayon, kung hindi siya ma-impeach, mauobliga siya magpaliwanag tungkol doon sa kanyang hinihinging budget na kasama siya ng buong executive department para sa proposed budget ng national government para sa 2026. Next year na yun, ngayon tatalakayin na. Actually, next week nga isusumite na yung libro ng proposed budget ng buong gobyerno kasama ang Office of the Vice President. Abangan na natin. Magtatataray na naman ba siya ron? Magdadrama na naman ba? O sasagot na ng matino? Abangan natin kung ano mangyayari. Yan ang totoo. Please like, share, subscribe, and follow. Ano naman mga Duterte, di ba? Tapang-tapangan, mga akala mo kung sino, siga-siga, di ba? Pero kapag nasusukol, nako, nagbubuga ng maitim na tinta parang puset. Kaya nga nauso yung Sara Puset, di ba? O si Baste, nako, ala nang maniniwala kay Baste kapag ito nagamon ng suntukan, wala nang maniniwala, wala nang lalaban. Bakit? Alam naman, bunganga lang talaga. Trademark na yata ng mga Duterte yung ganyan pong asta na akala mo mga matatapang. Pero yun pala, mga bahag naman ng buntot. Lalo na, ito si Sara Duterte. Sabi niya, bloodbath pa sa impeachment. Pero, di ba, meron siyang request sa Supreme Court, yung habeas corpus. Di ba, gusto ng bloodbath pero ang gusto niya hindi matuloy ang impeachment. Di ba? Kaya alam niyo po kung talagang gusto niya ng bloodbath, walang magpepetisyon na kaalyado niya
doon sa Supreme Court. Di ba nag-Thanksgiving party pa nga sila? Ibig sabihin nun, pabalat bunga lang yung, well, I want bloodbath, ganyan. Katarantaduan yun. Kasi kung gusto talaga ni Sara ng bloodbath, di sana pinigilan niya yung mga abogado na nag-petisyon doon sa Supreme Court. Diba sana inano niya yun? Hindi, huwag kayong magano. Gusto ko nga ng bloodbath Gusto ko nga matuloy yung impeachment O tapos sasabihin niya kila Bato, Bongo, at Robin Padilla at Amy Marcos, mag-ano kayo, mag-no kayo ha? Gusto kong matuloy ang impeachment. Diba ha? Ganun lang yun Pero, di ba, yung sinasabi ni Sara, contradicting sa kinikilos ginagalaw ng kanyang mga kaalyado. Kunwari lang gusto ng bloodbath, pero ang totoo, nanginginig na ang tuhod dahil kapag natuloy ang impeachment, napakaraming lihim ng mga Duterte ang mabubunyag. Pandora's box ang tawag dyan. Ang Sara Duterte's box. Alam niyo, meron ako isang vlog, hindi ko nasasama dito, siguro yung topic na yon. Year 2007 pa po nagsimula itong mga katarantaduhan ni Sara Duterte. Vice Mayor pa lang siya. Abangan niyo po yung update ko, ang upload ko diyan patungkol sa topic na yan. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama niyo dito sa aking vlog nito. Thank you Sir Mike Abe sa inyo pong video na aking nireaksyonan. Nako, huwag niyo kakalimutan yan MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Subscribe nyo po at parang 452k subscriber na yata si Sir Mike Abe. Naku, paabutin natin ng 1 million yan. Kailangan natin ng isang katulad ni Sir Mike Abe na magaling ng mamamahayag, magaling pang mag-vlog, diba? So, yun lamang po. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat.